Bakit nga ba may mga taong kahit matagal nang nagtatrabaho, yung status ng buhay nila hindi pa rin maayos? Kumbaga, hindi pa rin stable, may mga times pa rin na laging kinakapos sa pera, namumroblema kung saan kukuha ng pera. At meron din mga nakapagsimula na magnegosyo, may kakilala ka bang ganun? O kaya baka naman isa ka sa mga tinutukoy ko. Okay, and guys, yan yung pag-uusapan natin dito sa video na ito. Hi everyone, my name is Albert at ito na naman tayo sa isang video at pag-uusapan natin ngayon kung ano yung pumipigil sa isang tao kung bakit hindi niya nakukuha yung kanyang mga goals. Alright. Ang mga goal sa buhay, meron yan pang short term, may mid term, at saka long term. Okay? Yung iba, yung goal nila sobrang taas kaya hindi talaga nila nakukuha. Guys, bago ka mag-set ng goal mo, kailangan yung goal mo smart. Dapat specific yan, measurable, attainable, realistic, saka time-bounded. Okay? Huwag kang mangarap ng Ferrari sa loob lamang ng 3 buwan. Hindi po pwede yun. Okay, so sa pagpalagay na lang natin, yung mga goal ng mga kakilala natin is smart goal naman siya. Kaso nga lang, madalas hindi pa rin nakukuha. Nag-conduct ako ng survey, nagtanong ako sa mga friend ko sa Facebook, dun sa grupo ng mga nagsisimulang nagnenegosyo, kung ano yung mga pumipigil sa kanila sa pagkuha ng goals nila. So, eto yung mga isinagot nila. May nagsabi na yung negative feedback daw ng mga nakasapaligid niya, dun siya nadi-distract. Yun daw yung pumipigil sa mga goals niya. Kasi minsan kapag may ginagawa tayo na hindi ginagawa ng ating mga kamag-anak, mga kaibigan, tapos lalong-lalo na pagka may involved na pera, hindi nila tayo sinusupport. For example, online business. So marami sa mga friends natin, kamag-anak natin, ang sasabihan tayo ng mga negative. Sasabihin nilang, itigil mo na yan, wala kang patutunguhan dyan, marami akong kakilalang ginawa rin yung pareho ng ginagawa mo, wala naman nangyari sa kanya. Mga ganun, di ba? At kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi ng negative. Pero, ang katotohanan dun sa mga taong nagko-comment ng negative, nagbabase lang sila sa mga narinig nila sa ibang tao, na yung nakarinigan nila na tao is nagbase lang din sa narinig niya sa ibang tao din. So, hindi sigurado yung negative feedback na yun. Ang mga tao kasi, hindi ko alam kung bakit, mas nagiging active tayo sa pag-comment ng negative kaysa sa pag-comment ng positive. Tama ba? Experience mo rin ba yung mga ganun? So ano dapat ang gawin natin para hindi tayo maapektuhan ng mga negative feedback? I-share ko sa iyo yung rule ko sa buhay. Hindi ako nakikinig sa negative feedback ng mga tao na mas maliit ang kinikita kaysa sa akin. Bakit ko naman sila papakinggan? Mas maliit nga yung kinikita nila kaysa sa akin. 'Di ba? At kung wala silang proof doon sa negative na sinasabi nila na hindi nila experience by themselves, or kung experience naman nila by themselves pero hindi naman nila ginawa yung dapat na gawin nila para maging successful, hindi ko rin sila papakinggan. And yung mga negative feedback na yan from the negative people around you, malaki talagang distraction yung mga yan para makuha mo yung goals mo. So dapat ang gawin mo, wag mo silang papakinggan. Kasi pag pinakinggan mo sila, makukuha mo ba yung goal mo? Di ba hindi? Di ba? So bakit mo sila papakinggan? Next naman, may nag-comment doon. Kasi itong mga to, grupo ng nagsisimulang nagnenegosyo. Sabi nila, yung trabaho daw nila or yung employment nila ang nagiging sagabal kaya hindi nila nakukuha yung goal nila. Ha? Bakit trabaho yun di ba dapat yun yung priority? Di ba? Yun yung pumapasok sa isipan ng karamihan. Trabaho dapat priority. Tama? Pero matanong kita, may kakilala ka ba na nagtrabaho 5 years, 10 years, or even 15 years, or 20 years? Yumaman siya dahil sa trabaho niya. Meron ba? I don't think so. Di ba? Ang isang tao, hindi yan yayaman kung sa sweldo lang umaasa. Wala pa akong kilalang yumaman dahil sa kanyang sweldo. Yung mga nakikita kong yumaman na may trabaho sila tapos yumaman sila, mayroon silang side business na ginagawa. So, yes, tama, naging sagabal yung trabaho mo, yung employment mo sa pagkuha ng goals mo. Bakit? Kasi limited yung time mo na gawin yung negosyo mo, for example, para makuha yung goals mo.
Kasi dun sa trabaho mo, hindi mo naman makukuha yung goals mo na pag-asenso sa buhay, sa kapagyaman. Dun sa trabaho, hindi yan. Hindi mo makukuha yan. Gumawa ka ng sideline business mo para makuha mo yung mga goals mo. Pero dahil sa limited ang time mo, dahil may trabaho ka nga ng day job, okay, 8 hours ka nagtatrabaho. So, mga 2 to 3 hours na lang yung para sa side hustle mo para makuha mo yung dreams mo. So, yun. Nagiging sagabal talaga yung trabaho. 'Di ba? So, anong dapat gawin? Naranasan ko kasi yan. So, based on my own experience, when I started this side hustle na ginagawa ko hanggang ngayon, may trabaho pa rin ako noon. Way back 2015. So, siguro mga 1 oras lang sa isang araw kung nabibigyan ng time itong side hustle na ginagawa ko. So, konti lang talaga yung income ko noon. Hanggang sa umabot ng 4 years na part-time ko lang ginagawa yung side hustle. Kasi priority ko sa trabaho ko. Yung 4 years na lumipas, ano nangyari sa akin? Wala, normal lang. Kumikilala ng konti sa side hustle ko, may sweldo ako, pantawid. Ulitin ko, yung sweldo, pantawid lang naman yan sa pangangailangan. Kahit malaki sweldo mo, nagiging pantawid lang yan. May binabayaran akong house and lot dati, galing sa sweldo ko, and yung computation is 10 years yung loan ko. Pero dahil sa side hustle ko, nabayaran ko siya in the span of 6 years lang. Kasi nung pang 4 years ko na, sinorten ko na yung term. Yung remaining 6 years, ginawa ko na lang 2 years. Bakit? Kasi lumalaki na yung income ko sa side hustle ko. So sa makatuwid, dahil sa side hustle ko, kaya ko rin na-shorten yung payment doon sa house and lot na kinuha ko noon. Okay? Kung sa trabaho ko umasaw, di hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako. 'Di ba? So, doon ko na-realize, guys. Doon ko na-realize na yung priority ko na trabaho noon, kung hindi ko siya ginawang pangalawang priority, malamang employee pa rin ako ngayon. Malamang hindi ko pa rin nakukuha yung goals ko. So, sa makatuwid, yung priority ko dati na trabaho, ginawa ko na lang siyang pangalawa. Hindi na siya yung first priority ko. So, ginawa kong first priority yung side hustle na ginagawa ko. Yung online franchise business. Kaya ako nakuha yung goals ko. So, kung ikaw nanghihinayang ka sa trabaho mo, baka mawala sa'yo kung hindi mo yun i-priority. Mas manghinayang ka sa mga goals mo na hindi mo nakukuha dahil pina-priority mo yung bagay na hindi naman magbibigay ng mga goals mo. Diba? Let's say for example, ang sinasabi natin na goals natin, magkakaroon ka ng sasakyan, magkakaroon ka ng house and lot, magkaroon ka ng more time sa family. Yan yung mga goals mo. Pero sa trabaho, hindi mo makakuha itong mga to. Makukuha mo siguro yung house and lot sa kakotse, pero how many years? 20 years? 30 years? Diba? Sa side hustle na ginawa ko, 4 years na part-time. Tapos, magto 2 years ng full-time. Nakuha ko yung mga yun. So, ikaw mag-decide kung time na ba para baguhin mo yung priority mo. Diba? Yan. And next naman is, may nagsabi, pera. Nung una hindi ko magets kung bakit nagiging sagabal yung pera sa pagkuha ng goals. Yung pala, yung kawalan ng pera. Kumbaga parang kailangan daw ng pera para makagalaw ka, para makuha mo yung goals mo. Which is, yes, it's true. Kaso nga lang guys, kung meron ka ng existing na ginagawang side hustle, pagbutihin mo na lang yun para dumami pera mo . Diba? Kung iniisip mo kasi, wala kasi akong pera, wala akong panggalaw. Lalo kang hindi makakagalaw. Pero alam mo ba, maraming mga side hustle business na kung nakapasok ka na, hindi mo na kailangan ulit ng pera pa. Ang kailangan mo na lang skills at effort. Yan na yung kailangan mo. Kailangan mag-take action ka or take a massive action para kumita ka ng malaki para hindi mo na problemahin yung kawalan ng pera. Tama. Alright. And, syempre, hindi ka magkakaroon ng skills kung hindi ka magte-training. Umattend ka ng mga free trainings. Alright? For sure naman, sa company na sinalihan mong side hustle, maraming mga free trainings dyan. Okay, magpaturo ka. Give time. Priority, di ba? I-priority mo yung magbigay ng oras para matuto ka. Okay? And at the same time, pagka natuto ka, i-apply mo kaagad. Take massive action. Alright? And next naman is, yung oras daw. Yung sumagot naman dito is isa siyang full-time mom. So, may mga kids siya. So, hindi niya na ma-manage na mabuti yung oras niya. Anong oras ba dapat para sa kids? Anong oras ba dapat para sa online business? Anong oras dapat para sa sarili? Kailangang ma-manage mo yan. Kailangang i-balance mo din yan. Alright? Hindi ka pwedeng mawalan ng time sa kids mo. Okay? Hindi ka rin pwedeng mawalan ng time sa business mo.
o sa side hustle mo. Hindi naman all the time is kailangang nakafocus ka sa mga anak mo if ever. May mga time naman na tulog sila, 'di ba? May mga time naman na hindi lang ikaw yung pwedeng mag-alaga. Alright? So, samantalin mo yung mga time na yon na ilalaan mo dito sa business. Okay? And again, pagdating sa oras, lahat tayo may kanya-kanya tayong 24 hours a day. Tama. Alam niyo ba, may mga hindi full-time mom na namomroblema din sa oras. Lahat ng klase ng tao, sometimes sinasabi nila, yung oras ko kasi, busy kasi ako eh. And ito may papayo ko sa inyo. Ano ba yung mga bagay na pinagkakabisihan nyo? Nakakatulong ba yan para makamit mo yung goals mo? Kasi sometimes ako busy ako sa Netflix. Yes, nanonood ako sometimes ng mga movie. So doon nauubos yung oras ko. Yung isang movie, 2 oras. Sometimes mahigit pa. Anong productivity ko doon? Wala. I was hoping na may matututunan ako doon sa movie na yun to apply sa aking business, sa aking group. Most of the time wala. So sayang yung oras. 'Di ba? So ang gagawin ko, ililess ko na yung movie time ko. And ako kasi hindi ako mahilig sa chismis. Yes, hindi ako nakikipag-chat sa mga friends ko na para pag-usapan yung buhay ng may buhay. Hindi ako ganun. Kasi talagang nasasayangan ako sa oras ko. Pero may mga taong gumagawa ng ganun. Tama? May mga taong may nag-post, ang ginagawa sa Facebook, scroll ng scroll pag may nakitang ka-intriga. So, ang ginagawa, nagko-comment doon, maya-maya, PM kita, ganito, ganyan. Nag-uusap na sila. Anong pinag-uusapan? Yung buhay ng may buhay. Diba? Wasted time po yan, guys. Sayang yung oras nyo dyan. Kasi hindi, bukod sa wala na kayong skill na matututunan dyan sa pagchismis ng buhay ng may buhay, nasasayang pa yung oras nyo. At yung oras na nasayang sa bagay kapagchismisan, hindi na yan maibabalik. Tama. Yung iba naman, nauubos ang oras sa panonood ng live selling. Pero wala namang pambili. May mga ganun, di ba? Yun, may mga ganun din. At marami pang mga ibang bagay, guys, na ginagawa natin sa buhay natin na hindi nakakatulong para makuha natin yung mga goals natin. Alam nyo yan. 'Di ba? Kasi ganito, para malaman mo, lahat tayo may 24 hours a day, tama? 8 hours ang tulog mo. Kung natutulog ka ng 8 hours. Yung iba nga, 6 hours lang ang tulog. So, 24 hours minus 8 hours, meron kang 16 hours. So, yung 16 hours na yun, sabihin na lang natin, employee ka, 8 hours mo sa trabaho. So, meron ka pang natitirang 8 hours. Saan mo ginugugol yung 8 hours mo? Kakain ka, maliligo ka. Hindi naman siguro abutin ng 8 hours yun. 3 beses kakain, 2 beses maliligo. Hindi abutin ng 8 hours yun. So, yung iba, nagta-travel din. So, while you are traveling, guys, anong ginagawa mo? Di ba hawak mo cellphone mo? Karamihan ganun. So, anong ginagawa mo sa cellphone mo kapag nagta-travel ka? Don't you know na yung mga time na yun, na nagta-travel ka, punta sa trabaho mo, pauwi sa bahay nyo, pwede mong gamitin yung mga time na yun para gawin yung side hustle mo. Kasi yung side hustle na ginagawa mostly ngayon, online na. At your fingertips na sa iyong cellphone na connected sa internet. So guys, no, yung rason ng karamihan kaya hindi nila nakukuha yung goals nila, napakadali ng solusyon. Ano mga yun? Yung suggestion ko sa bawat sinabi ko kanina. Diba? Priority. Ano dapat ang i-priority mo? At lahat ng sinabi ko sa iyo, based yan sa experience ko. Bakit? Kasi magto 2 years na akong hindi empleyado. Naka full time na ako dito sa online franchise business na ginagawa ko at nasa loob lang ako ng aming bahay. Dati OFW ako sa Singapore, malayo sa family. Pero ngayon, hindi na, andi dito na. Kung ang goal mo sa buhay is magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng time freedom, financial freedom, lahat ng pumipigil sa'yo, pwede mong walain lahat yan. Pwede mong tanggalin lahat yan sa landas mo para makuha mo na yung goals mo. Guys, sa panahon ngayon, huwag ka nang magsayang pa ng oras na lumilipas na hindi mo nakukuha yung goals mo. Kasi yung oras na lumipas na hindi mo na kayang ibalik niyan. So, ako sa'yo, take massive action na kaagad-agad. Alright, so I hope may natutunan kayo dito sa video na to. Kung meron man, pwede mo pang i-click yung like button dyan sa baba ng video na to. At kung gusto mo pang makapanood ng mga videos na i-upload ko pa in the future tungkol sa pagpapaasenso sa buhay,
i-click mo na rin yung subscribe button dyan at i-click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kapag nag-upload na ako ng mga bagong videos ko. Alright, my name is Albert and thank you so much for watching.